Maraming salamat po sa ating lahat na binigay niyo yung panahon at oras at para ma-celebrate itong second year Youth Ministry Anniversary ng Abu Dhabi. Pwede po natin palakpakan na Youth Ministry ng Abu Dhabi. And I believe God is going to do something great sa buhay ng mga kabataang ito. At nakikita natin na in the near future talagang we will be ready for a grand celebration like this with the thousands of people. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? And I'm going to talk about marriage. If you're going to talk about marriage, it requires really not only just an hour to talk about it, but I'm just asking God what are the things that we need to briefly understand, especially sa ating mga single, sa mga youth. Sino po ba mga single dito? Sige po, taas po tayo mga kamay mga single, maging ano po tayo, maging maging honest po tayo. Yan. So marami pang single, no? Praise God. Pero malimit sa mga single dahil dahil alam niyo yun, matagal na pinaghintay, in-long run, nagiging double. So, praise God. Paglapakan po na natin ng Panginoon. And welcome sa ating mga bisita. Yan, ang marriage po, marriage, kung pag-usapan po marriage, I'm not actually a right person to talk about marriage because I've been through many brokenness. But a good thing, God always, open an opportunity for us to have a new life in Christ. Kaya sabi niya ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. I've been into many broken marriage, broken relationship, broken marriage. Although yung marriage na pinasok ko noon, it's not actually a marriage, it is an illegal because I'm a worldly person. But because of the grace of God, narito po ko sa inyo, tumatayo para i-deliver sa inyo ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Because God's not only not a God of second chance, but He is the God of all the chance. If you give Him a chance to work in your life. Amen po ba? I would like to introduce, I've been in Dubai for 2 decades. And from 2 decades, I've been serving God for 2 decades as well in Dubai. And when the Lord had called me into the ministry, God had made a divine intervention. So that's why we had started GCKC. And before we started GCKC, I had met a wonderful woman in my life. Because I have been broken for how many years and ayun po yung itsura ko noon, broken po ako noon. Ayan po yung itsura ko noon, broken po ako. I thought hindi na pwedeng magbago yung idea ko about marriage, idea ko about love, because I thought na sa mundo gamitan lang. Sa mundo puro pakitang tao lang. Sa mundo pag meron kang pag-ibig, pero pag wala ka na rin pag-ibig. But God had changed that mindset into understanding that the Word of God is always for our own good. His word is, His promise is to give us a better future, a better family, a better prospect that we will enjoy life together with God. Kaya yung unang date namin ni Sister Beth, when I met Sister Beth, nagkaroon po ako ng transformation. Kaya yan ang unang date namin. Yan ang unang date namin. Actually, nakakatawa po isipin why I'm so much broken. Yung nakita nyo akin ng picture, ganun ang mukha ko.
okay na ako noon sa unang mga relationship. So that's why sa una kong relationship, nagkaroon po ako ng 2 anak. Ganon din, broken din ang buhay ng aking sister wife from the past. But the good thing, God is always, hindi tayo dinidetermine ng Lord or dinidefine ng Lord from our past. He wants us to define the present thing because God always give a gift which is a present. Amen? Kaya yung unang date namin ni Sister Beth, may story po dyan behind. Matatawag yung story behind dyan is a sweet revenge. May sweet revenge na nangyayari dyan sa picture na yan. Hindi nyo po nakikita pa. Kasi yung nandiyan kami, sabi ko, pagkakataon ko to para ma-date ko si Sister Beth kasi nagkaroon kami ng annual party sa company namin. At yung sa company ko kasi kasama ko yung aking fiancé. Hindi po talaga si Sister Beth ang aking pakakasalan. Ayan, so yung pakakasalan ko po talaga, meron na kaming date ng aming kasal, December. At habang palapit yung kasal namin, pagulo yung sitwasyon. Siyempre, yung pakakasalan ko, kasama ko na sa ministry, song leader namin siya. Ako naman is dramista, tsaka gitarista, tsaka song lead, ginagawa ko nun sa ministry. Then later, di ko namamalayan, parang nagkakaroon na kami ng parang nung una, sweet, ganun. Then later on, parang pupunta ko sa courtship pa. So kinuwento ko lang at the background, kaya tinawag kong sweet revenge yan. And then later on, I found out na parang may nangyayari na behind, na yung aking fiancé, nagkakaroon sila ng aming bahista. Parang sakit no? Bahista namin sa church, nagkakaroon sila ng parang pagkakaunawaan. So in the long run, hindi po kami nagkatuluyan. Nagulat na lang po ko yung kasal namin, hindi na namin tinuloy. Tapos after a few months, nagpakasal sila. Ang bilis! Kaya yung picture ko kanina, broken ako nun. During that time, nung nakasal na sila, siguro a year, tapos nagkaroon kami ng dinala ko si Sister Beth, yun na. Kaya nagkaroon ako ng sweet revenge. Kaya sinundan si Sister Beth sa toilet ng dati kong fiancé. Kinikilatis niya kung talagang baka bulag si Sister Beth. O malabo ang mata. So, praise God. Yan po, at nagpakasal po kami. Ayan po yung kasal, medyo very explicit sa mga kabataan. Parental guidance lang po. Ayan. Kinasal po kami si Sister Beth 2012, at nagkaroon po kami ng mga siblings. Yan, si Elisha. Para makilala po ng si Elisha, nandyan. Yan, nandito rin po sila yung mga anak ko, si Elisha, si Nahor, at si Enya. Tumangkad po kasi, hindi ko nakita. At saka si Enya. Yan, medyo tumangkad din. Kaya, pasensya na po. Ayan, si Enya. Ayan. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ang akala ko nung very unfair si Lord kasi paro kaming Christian, ministry, pero ba't galito? Kaya, I have been not broken, my heart is full of revenge. Just imagine that. May revenging heart ako that time. Sabi ko, bakit nangyari to? Ganon. So, later on, nakilala ko si Sister Beth at naunawaan ko ang plano ng Lord, ito pala, may mas greater plan pala si Lord. No? Kaya, when I understand marriage, when I'm already in Christ, that's how I understand how God really wanted marriage
to be under His divine and sovereign lordship. Kasi in the beginning, Genesis, and even in, ang text natin in Genesis and in Mark, yan po silang tatlo, makukulit. Sabi ng Lord, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen po ba? So mahalaga po sa panahon po natin, especially sa mga nagbabalak magpakasal, o may mga boyfriend, girlfriend, tandaan po natin, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Tandaan po natin, there are, and the most dilemma in our generation today, marami pong mga hiwalayan, maraming mga divorce nangyayari, because they don't really understand God's will. Tandaan po natin, when the Bible define God is love. Amen po ba? To God be the glory. So meaning, yung pinagsama daw ng Diyos, I will take the quote, ang pinagsama ng pag-ibig, because ang Diyos ay pag-ibig, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Pero, why there are many broken marriage today, why there are many divorce, hiwalayan dito, hiwalayan doon, it is because hindi lahat ng kinasal is pinagsama ng pag-ibig o pinagsama ng Diyos. Iba pinagsama ng pera, pinagsama ng kayamanan, pinagsama ng magulang, pinilit, in-arranged marriage, pero wala sa puso. Tama po ba? And that is the sad fact, because many women, single women and single men nowadays, they wrongly define love. Amen po ba? Ay, in love ako sa kanya, gusto ko siyang pakasalan kasi ang macho niya. So hindi yun out of love, it is out of lust. Amen po ba? Ay, naligaw siya sa akin may kotse, ang ganda Praise God. Hindi niya alam yung kotse hulugan. Nung nagpakasal sila, kasama siya sa maghulog. Napakamo siya sa ulo, nagban naman ito. Hallelujah. To God be the glory. Kung hindi nakabayad, hinuli ng polis, kasama siya kasi conjugal na sila. So napakamo siya. Kasi pinakasalan mo yung kotse, hindi naman yung tao That is the very, weapon ng enemy to deceive many younger generations, people in our generation today. But the Lord said, since in the beginning, kailangan pinagsama sila ng pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Hindi dahil sa itsura niya, hindi dahil kung anong meron siya, hindi dahil sa kanyang, gusto mo siya, crush mo siya, o lahat na nakikita mo maganda. No. Sometimes God has given you the opposite people. Because God is always in a working of productivity and changing our character. Because we are transforming from day to day, from year to year. Tama po ba? Ang nais ng Lord, ang buhay natin nagkakaroon ng productivity in our character. So that's why marriage is a very essential picture of the coming of Christ, preparing the believer as a bride. Kung tayo Kristiyano tapos ang ating marriage nagiging failure, so how should come that you will be a perfect bride of Jesus Christ? Amen po ba? So that's why marriage is given by God, a gift of God, para dito sa lupa, pinapractice natin yung ating marriage. Pinapractice natin yung ating divine relationship sa kapwa nating tao. Kaya sabi ng Lord, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin pagkat sila iisa na. They are one. Natingnan nga natin sa scripture, sabi niya, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh, so they are no longer two but one flesh. Because God sees it, they are not two anymore, but they are already one flesh. They bind their body, they bind their soul, and they bind their spirit. Amen po ba? There is
a word soul tie in a marriage. Tied na sila as one. Amen po ba? Because of what? A divine matter. Because we are divine people. The Spirit living with us is a divine. Our soul is a divine. So that's why God wants us to understand that marriage is very sacred. Because when you destroy marriage, you destroy the Creator. Because God created marriage since in the beginning. Amen po ba? And if you are breaking the law of marriage, you are fighting against God. Amen po ba? Naintindihan po natin, hindi ang taong sinasaktan mo. Sinasaktan mo yung creator ng marriage. He create marriage for good, for the people. Because, sabi ng Bible, that is God's gift to mankind. Amen po ba? So, as a Christian, nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi natin alam kung paano natin tawag dito, i-manage yung ating marriage. Because we thought of many things. Amen po ba? Some of the picture, may isa lang ang picture. Get siya may isang picture niyan. Yung illustration. Sorry. When we are in a marriage, we need to submit to one another, right? Kaya maraming mga kalalakihan, ako pag nag-asawa ko, kailangan ko na mag-intriga, meron ng manager. Mawawala na yung kanyang self-management sa kanyang resources kasi kailangan niya nang ibigay sa kanyang manager. Amen po ba? Kasi siya ang nag-budget ng kanilang needs sa family. Amen po ba? Agree ba tayo mga kalalakihan? Parang puti lang may amen ha. Parang iba kumukupit pa rin ha. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang marriage has given us, the Lord has given us an idea how we should take care of our marriage. Yan. Halimbawa, yung single pa kayo, o lalaki, may sahod na $1,400, $800 ang babae, pero kasal na sa sila, yung lalaki wala ng salary. Ang lahat ng salary nasa asawa na. Oh. Dapat ganyan po in submission, kasi sabi ng Lord yan, we should submit to one another. Given po yan. Amen po ba? Praise the Lord. It doesn't mean na nagpapa-under tayo totally, but sila kasi ang may kakayanan dyan in managing. Amen po ba? Kaya i-respect natin ang kanilang, because we are both managers of God, i-respeto natin ang kanilang as a manager of the family. Tama po ba? Sabi ng ating mga ninuno, ang lalaki is, ano raw siya sa tahanan? Haligi ng tahanan. Amen po ba? Ang babae daw ay, sino magbabayad ng kuryente? Ang ilaw. Kaya ibigay ang pambayad. Amen po ba? At pag wala kang mag-intriga, wala kayong ilaw. Pag wala kayong ilaw, baka makadalawang dosena kayong anak. Kaya nung unang panahon na hindi pa uso ang Meralco, ang daming anak ng mga Pilipino. Dahil laging walang ilaw, nakakapasweet si tatay. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Praise God! May another thing pa, may isa pang illustration dyan. Kapag kinasal na tayo, hindi lang po ang sahod ng ating ibinibigay, dapat pati lahat ng ating mga secret thing, especially password. Dapat may mga sharing ng mga password, ng mga email, ng Facebook, ng anything. Para naman makita baka may tinatago ka pang nakaraan dyan, mga lumang kupas. Tanggalin mo yan. Diba? Kasi minsan, kalimitan, mga lalaki, hindi nagtatanggal ang mga lumang kupas sa picture. Kasi inaalala nila yung mga cute nilang girlfriend noon. Diba? Ayaw nilang makita ni Mrs.
Aba, nung bago kami kasal ng Sister Beth, siyempre nagsama na kami. Siyempre may mga luma akong picture dyan, nakita ko. Nagugulat ako, pag-uwi ko, nakasimangot, bakit kaya? Naligo naman ako. Yung pala nakita yung mga lumang kupas na picture. Kaya tanggalin ang mga lumang kupas na picture. Kaya sabi niya, kinikip mo ba to? Hindi ka pa nakapag-kumpa. So, kailangan yan dahil sinapit na natin ang ating sarili, tanggalin ang mga lumang kupas. Amen po ba? Kahit bongga ka-cute yan. Kaso ang problema lang po nung kami nag-asawa ni Sister Beth, meron na akong counselor, especially pag nagda-drive. Kaya suggest ko yan sa mga kalalakihan. Amen! No? Noong nagda-drive lang ako, single, okay. Nung lagi ko lang kasama si Mrs. ko, parang naligagana ako, kanan! Ano ko takot tayo? Isa ka bang ba't ka magbangga tayo ba? Minsan talaga, one time, pabiyaya kami ng Bible study. Mas marunong pa sa akin, dito ko sa kanan. Sabi ko, naligaw kami, dahil niligo natin kami, nagalito ko sa kanan. Late na nga tayo. Ilagay mo nga yung seatbelt sa mukha nga mo. Alak-alak din. So sometimes mga challenging eh. Ang mag-asawa po, hindi po yan bed of roses. May mga ups and downs. Pero the good thing is, yung pag-ibig nyo ay isa. May mga differences tayo sa ating mga character, differences tayo sa ating mga habits, anything. But the one thing that is good that God has done is you are one in heart. Amen po ba? It binds you because love is stronger than anything. Kaya nga sabi ng Bible, love covers multitudes of sin. Kino-cover niya lahat ng ating mga kahinaan because of what? God is in the middle of the marriage. Kaya pagkasama natin ang Diyos sa gitna ng ating relationship bilang husband and wife, magiging matibay po ang pundasyon natin. And that's the thing na kaya sabi ko, Lord, siguro you have allowed those things to happen in my life so that you will make it a good testimony, a living testimony. Na ang pag sa marriage, pagkasama natin ng Diyos, kahit marami kayong bagyong daraanan, hallelujah, hindi kayo basta-basta itutumba ng bagyo. Amen po ba? Pagkat ang Diyos ang magiging kasama natin. Sabi nga po ng Ecclesiastes, sorry, wait. Sabi ng Ecclesiastes, sabi dito sa praise God, chapter ng 4 verse 9 to 12. Sabi ng Ecclesiastes, two are better than one because they have a good return to their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Kaya since in the beginning, sabi ng Lord, di ba alam na po natin ang Genesis? Di ba He created everything beautiful. Amen po ba? He created the sun, so beautiful, so wonderful, wow. And after He created a man, there is one thing that He sees na hindi good. Sabi niya, it's not good for a man to be alone. No, nakita niyo po, no? Sabi niya, everything was good. Everything was good. But only one thing good na nakita niya na hindi pwede. It's not good to a man to be alone. Sabihin mo sa mga lalaki, hindi ka pwedeng nag-iisa. No? Pagkatabi mo asawa mo, sige sabihin mo babae sa lalaki. Pagkatabi mo asawa mo, sabihin mo, akin ka lang. Amen po ba? Hallelujah. And we know what is happening now in the world. Kaya sabi ng Panginoon, two is better than one. Pag nadapa ang isa, may mag-aakay. Amen po ba? Sabi niya pa,
Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Kaya marami nagsasabing single, nanlalamig ako kasi no one is warming me. Tama po ba? Tuwan-tuwa si Sister Pastora Irish kasi may nag-warm niya sa kanya. And that is the perfect plan of God na yung pangailangan natin, gagamit si Lord ng mga what? Ng tao. Tamang tao. In a right time, in a right place, in a perfect time. Sabi nga ni Pastora Mehan, in a perfect time. Amen. I will make it happen. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya, two may be overpowered. Two can defend themselves. Nakita niyo po yung verse 12, napakaganda po itong spiritual understanding. Though one may be overpowered, two can defend themselves. But later, sabi niya, a cord of three strands is not quickly broken. So kanina, dalawa, they cannot be overpowered. But if they're three, sabi niya, strands, it will not quickly broken. At alam natin kung sino yung pangatlo diyan, si Lord. Kapag ka-tie up natin si Lord, katandem natin si Lord sa marriage, kasama siya lagi sa mga plan natin, lagi natin siyang in-acknowledge sa ating buhay, sa ating pamilya. Amen po ba? Lahat ng ating dream, surely, it will succeed. It will not be broken. Amen po ba? And that is the promise of God. Kasi alin ang Diyos na may nanlalamig. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, ang mag-asawa hindi pwedeng paghiwalay ng tao. But the problem is, marami naghihiwalay. Because nga, people perish because of lack of knowledge. They choose. Dahil sa kanilang kapusukan, sa kabataan, gaya ng pinreach kanina nila Pastora Marge, ni Pastor Jim. Dahil sa kapusukan na maraming kabataan ngayon, they fall into a wrong people. Amen po ba? Without acknowledging, without understanding. Kaya sabi ng ating mga ninuno, ang pag-aasawa hindi kagaya ng isang sinaing na sinubo mo at mamaya iluluwa mo pag napasok ka. And it is a really true proverb. Ang pag-aasawa po, hindi po yan biro. Amen po ba? But it is a challenge, it is a gift of God. Very challenging. Amen po ba? Ang pag-aasawa. Amen po ba? To God be the glory. And it is a blessing of God. Sabi ng Bible, it is a blessing of God. God intended it for us and by His plan to produce a godly offspring. Sabi po ng Biblia, sa Malakay, Malachi chapter 2 verse 15, has not the one God made you? You belong to Him in body and spirit. And what does one God seek? Godly offspring. Sabi niya yan, no? Yan. Has not one God made you? You belong to Him in body and spirit. So meaning, body is a natural and spirit is a supernatural being. So this go together because this Malachi 2, God has an anger of His heart na nangyayari sa time ni Malachi na ang mga mag-asawa, ang mga lalaki iniiwan ng kanilang mga asawa. Because Moses has given them a hint that they can divorce their wife in a reason, but during the Malachi, kahit anong reason, hiwalay nila asawa nila. At nakakaawa po yung sa time ng mga ancient time, na ang mga babae hindi po pwede magtrabaho, ang trabaho nilang sa bahay. At during that time, from the history, as I have researched, na ang mga lalaki noon, during that time, mga Israelita noon, sa time ni Malachi, kapag yung asawa nila nasunog, yung pinaghandaan sila kahit sunog na pagkain, meron silang karapatang i-divorce. Sunog na naman yung sinain mo, pangatlo na to, divorce na tayo.
Ganun po noon. Napakasimpleng bagay lang. Ganun ang ginagawa ng mga kalalakihan noon. Dahil nga sa population ng babae, marami. Kaya gumagawa sila ng lahat ng paraan. Pag nakita lang nila yung asawa nila, nag-igib. Tapos may kinausap na, nakita may kausap na lalaki, i-divorce ka agad. Divorce na tayo, nakita kita may kausap na lalaki. Kaya maraming kawawang mga babae no, na iniiwanan na walang, na mababaw ang dahilan. At marami pang bagay, very simple thing. Kaya galit na galit sila dito sa time ni Malakay patungkol dito. Kaya sabi niya, I hate divorce. Kasi yung mga kalalaki nun, dinidivorce ang kanilang mga asawa dahil sa mga walang bagay na kwenta. Nakita niya yung babae na amoy niya, hindi naligo. Divorce na tayo, hindi ka na naligo. Totoo po yun. Yung babae kasi very submissive noon during that ancient time. Amen po ba? May mga cases din noon na pag na-found out nila, they have intercourse, nakita nila na meron palang dalaw tong babae, i-divorce. Kasi di siya nagtatanong. Lasing siya, oh. So may mga ganong cases during those days. Pero sabi ng Panginoon, has not the one God made you? Tinatanong niya mga Israelita because of the things that's happening to them. You belong to Him in body and spirit. And what does God seek? Ano rin hinanap ng Panginoon? Godly offspring. That's the main message of marriage. Amen po ba? Meaning, ang marriage, hallelujah, na inordain ng Panginoon in the beginning has an obligation to raise a godly offspring. Paano magiging godly ang ating offspring? We will introduce God to them. So that the generation of a godly people will continue till our generation. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Proverbs, amen po ba na turuan daw natin ang ating mga anak hanggang bata pa sila about patungkol sa Panginoon, sa salita ng Diyos, para sa paglaki nila, hindi nila makakalimutan ang mga turo patungkol sa Diyos. Palakapakan po natin ang Panginoon. Lapit na. Sa Hebrew 13 verse 4, sabi sa Hebrew 13 verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Nakita niyo po, no? Marriage should be honored by all, and marriage be kept pure. For God will judge the adulterer and sexually immoral. And this message is an encouragement. This message of marriage is also for warning. Kasi especially in our generation, many men who are already married or either woman, vice versa, have fallen into the sin of fornication. Kasi sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa lalaki o sa babae na may pagnanasa, you already commit, ano raw? Adultery. The spirit of adultery will start to what? To open a door in your heart and to pollute your mind. So that's why, sa generation natin, because of the increase of fornication, hallelujah, maraming nababroken ang marriage. Kaya kailangan maging maingat po tayo, especially sa may mga asawa, ingatan po natin yung marriage natin. Amen po ba? Huwag tayo mapollute ng mga, especially nanonood tayo ng mga sometime, gayong preaching ni Pastor Ramean, na may mga movies ngayon na okay lang ang mga di ba? Sex na hindi pa married, di ba? It's fornication. At nakakalungkot nangyayari ito sa generation natin. Vice versa. Ganon din sa babae. Kaya maging maingat po tayo sa paghawak ng ating social media. Amen po ba? Pag nakita mo nagpa-pop up yan, kasi di natin namamalayan ngayon na ang mga hacker, mga kung ano-anong mga device, we are not controlling it, huwag mong entertain. Amen po ba? To God be the glory. Because otherwise, you will be in danger under the dominion and power of fornication, spirit of lust, and adultery. Amen po ba? Tandaan po natin. Lalo na sa mga kalalakihan,
Amen po ba? Parang konti lang lalaki nag-amen. So wag po tayo magpapadaya sa enemy. We should not allow the enemy to pollute us with the spirit of fornication because it will destroy your marriage. Tandaan po natin. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi dapat paghiwalayin unless for a marital unfaithfulness. Nabe-break lang ang marriage, sabi ni Jesus Christ sa Book of Matthew, unless for a marital unfaithfulness. Kaya nilinaw niya yun. Amen po ba? Nabe-break lang ang covenant ng marriage because of marital unfaithfulness. Kaya ingatan natin ang ating marriage na hindi tayo ma-found out na we are committing adultery. Amen po ba? Because otherwise, sabi ng Bible, God will judge the adulterer. Sa generation natin, very ano po yan, very tao dito, ang social media is nakakatakot po talaga. Nagiging threat yan sa lahat ng pamilya. At alam natin, ang diablo, wala siyang ibang gustong sirain, kundi pamilya. Because pag nasira ang marriage, sira pati anak. Amen po ba? Walang nasirang marriage na naging maganda ang buhay ng mga anak. No, lahat sila napariwara. Sa grasya ng Lord, some of them inaabot ng Panginoon. Some of them have fallen into a bondage of anger, unforgiveness, wrath, rage, galit, puot. So that's why, as a Christian, we need to make a legacy as a believer in our generation today. Amen po ba? We can start to let the world know that in Christ, there is restoration, there is salvation, and there is a divine promise of God and protection na po protection ng Panginoon ng ating pamilya. If we are going to inline our lives according to the Word of God. Kaya sabi ng Lord, if you will abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish. It shall be given to you. Yun. Last verse po. Malakay. Sa John 4. Iskip ko na John 4:16 to 19. Yan, dito tayo magtatapos. John 4:16 to 19, sabi po dito, kausap dito ni Lord yung isang Samaritan woman. Alam na po natin to na yung Samaritan woman na nasa well. Diba kausap ni Lord? Sabi niyan, He told her, because Jesus promised, I will give you a water and you will never be thirsty again. Sabi ng babae, give me that water so that I will not come again in this well to fetch water. Give me that water. Pero sabi ng Lord, He told her, go call your husband. Sige, tawagin mo pati asawa mo at bumalik ka rito. Nung bago niya raw ibigay yung water. Sige, punta mo muna yung asawa mo at isama mo dito. Sabi ng babae, I have no husband. She replied, parang uso yan ngayon no? Sa Dubai o kaya sa Abu Dhabi. Diba? Uy, baka may asawa. Hindi single ako Yung pala, tinatago lang yung sing-sing. Yung nakita cute yung guy. Ganon din naman si babae, nakita yung lalaki, nakita yung girl cute yung babae, tinatago yung sing-sing sa bulsa. Oh no. Amen po ba? Single sa abroad. Amen? Nag-ano siya, nag-self-denial. Wala akong single ako ngayon. Siguro nakita niya, ang pogi nito Ang pogi ni Jesus Alam niya, makakalusot siya. Pero sabi ni Jesus, said to her, you are right when you say you have no husband. Pero sabi niya sa 18, but the fact is, you have 5 husbands. Just imagine, And the man you now have is not your husband. What we have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. So, nagulat siya na alam ni Jesus Christ yung kanyang love life. Walang limit kay Lord. Alam ni Lord ang mga nangyari sa love life natin. Alam ni Lord kung ilang beses na tayong pinaasa.
Amen po ba? Yung mga puso na pinukpok ng martilyo, pinakain sa aso. Amen po ba? Lagi ka na lang pinapaasa A to A, asa ng asa. Amen po ba? Pero nakita ng Lord yung need niya of emptiness. Kasi, pang ilang husband niya na raw yun? 5 na. So nangyari sa 4, puro chaos yun. And broken na broken siya sa 4 na relationship. Just imagine yung pinagdaanan nitong babae na to. 4 na beses iniwanan. Yung babae, di ba, marami sa babae, isang beses lang iniwanan, magpapakamatay na ako. Pero eto, ng babae ito, 4 na beses broken. Amen po ba? Inaabot ni Lord. Kasi alam ni Lord, ang need niya. It's not a love that he really, na tunay na hinahanap niya. Ang kailangan niya na, yung uhaw na kailangan niyang makamtan muna is yung pag-ibig ng Diyos bago ang pag-ibig ng Lord. Amen po ba? God knows everything. God is always, in a business of restoring people. Kaya ilang beses ka man nasaktan, ilang beses ka man iniwanan, ilang beses kang pinaasa, si Lord, greater ang plano niya sa'yo. Amen po ba? To God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because God authored marriage, so we should take care of our marriage with a divine fear. Because this is how we can show ourselves that we are worthy to face our what? Sino ba si Lord sa pagdating niya sa buhay natin? He is our what? Groom, and we are His bride. Marriage is a training ground here on earth. How we are cultivating our relationship with our partner. Amen po ba? Lahat po tayo tumayo. Lord, alam mo po na maraming pinagdadaanan ng maraming tao, but itong mensahe na to, Panginoon, maging liwanag at ilaw sa aming lahat. Pag-ingatan mo po, Panginoon, ang mga may asawa, ingatan mo sila sa lahat ng mga masasamang espiritu, mga pakanan ng diablo, silyuhan mo ang kanilang mga marriage, lahat na nakatayo rito, mga present, Lord, na nandito mga couple, Lord, we pray for your sovereign protection. We pray the blood of Jesus will always surround them. Hallelujah. Let the fruit of the Holy Spirit manifold upon their lives as a couple in Christ Jesus na pumapagitna ka sa kanila. Gayun din, Panginoon, ang mga single, ang may mga boyfriend or girlfriend, ang mga nagpaplano pa lang na magpapakasal, Lord, we pray na bigyan mo sila ng divine wisdom, knowledge and understanding, Lord. Na huwag silang manaan sa sarili nilang kaalaman, sarili nilang pamantayan, but bagkos humingi sila, Panginoon, sa iyo ng counsel. For you are our mighty counselor, Almighty God, hallelujah, everlasting Father and Prince of Peace. Lord, salamat po. Pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid na narito, nagbigay ng oras mapakinggan ang mensahe mo. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka at sambahin, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.